aquaponics with chicken. Bakit ba pinupush ito mga kabokals? Kasi napakaganda pong sistema mga kabokals. Makapag-negosyo po tayo ng paitlugan na manok na hindi po natin problemahin yung amoy ng tae nila. Irereklamo tayo ng kapitbahay natin. Dadami ang langaw. Yung mga ganun po ang may iwasan natin sa ganitong sistema. Kaya po June 11 mga kabokals. Good morning. Ipapakain tayo ng ating mga manok. Yan, kaya yung ating mga hito ay nandito na naman sa ilalim. June 11 mga kabokals. As of today, wala pa rin tayo nagiging problema sa ating mga hito. Zero casualties. At lahat po ay malalakas, malulusog. Ayun, no? Nag-aagawan sa mga nalalaglag ng ating mga manok. Nag-aagawan. Sarap tignan. Masarap panoorin mga kabokal. Isa na po sa Consuelo de Bobo. Isa na sa Consuelo natin sa ating mga hito yung yung relaxation na naibibigay nila sa atin, yung ganyan lamang nakikita natin sila naglalangoy-langoy na ganyan sa nanginginain. Isa na pong tawag dito, pakinabang sa atin. Nakaka-relax mga kabokal. Nakaka-relax. Ayun, no? Kung stress ka sa trabaho mo, sa buhay mo, sa buhay. Kaya panoorin mo lang sila habang kumakain sa ilalim ng ating mga manok. Nakakatuwa. At higit ako natutuwa kasi nga yun nga, nasolusyonan natin yung problema natin sa sobrang taas ng ammonia na kung saan namamatayan na nga po tayo nakaraan. Lupa lang pala mga kabokals ang May nagtatanong nga pala, ano bang nilalagay ko daw dito sa tubig natin, sa fish pan natin para hindi mag-accumulate ang amoy. Ayan. Wala po tayong nilalagay dito na chemical mga kabokals. Ito po ay all natural. Bigay po ng ating Panginoon. Nasa tabi-tabi lang po. Lupa mga kabokals. Lupa. Pero syempre sabi ko nga, hindi po gagana ang lupa kung wala tayong aquaponics. Ayan. Can you see the look? So kahapon nga nakapagluto na tayo ng patola, ginisa sa sardinas. Galing po sa ating patola on aquaponics. Ayan, no? Ayan mga kabokals, oh. Yan po ang ating aquaponics na kung saan yung tubig na nanggagaling sa aquaponics ay pabalik-balik lang po sa fish pan. Ayan. Yan, galing na po na aquaponics yan. Hinihigop po ng ating submersible pump papunta sa ating aquaponics. Iikot sa ating mga halaman, babalik sa ating fish pan. So wala pong chemical mga kabokals. No chemicals added. All natural, God's given. Galing. Ayan, oh. So unti-unti pong gumagana yung ating sistema. So sabi ko nga, unti-unti, dahan-dahan lang. Huwag natin bibiglayin. Ma-excite tayo minsan, gumagana. Itotodo ko na to. Lagay na natin ang lahat ng manok. Hindi mga kabokals. Observe. Proceed and observe. Proceed and observe. Ibig sabihin, gumagana na nga ngayon. So paunti-unti lang po ating mga manok sa ngayon. And then, observe tayo. Observe, may mga pagbabago ba? As we go along, di ba? Ganyan. Yan sila, oh. Ito, libre pa kain to mga kabokals, ha. Hindi na tayo nagbibigay ng dito, hindi na tayo bumibili ng pagkain ng hito. Mga floating pellets, wala na, hindi na tayo bumibili niyan. Kasi ang kinakain na nila ay yung droppings ng manok.
kinakain nila mga kabukas, na observe ako minsan, titingnan natin, na abangan natin. Baka mamaya maabangan natin. Pagka may bumagsak na bomba, pag may bumagsak na bomba, pinag-aagawan nila. Nakita ko. So talagang yung pupo ng ating mga manok, sa tingin ko, wala nang chance mag-accumulate sa ilalim. Kasi kinakain na ultimado ng hito natin, pag bagsak pa lang, andyan na kagad sila, nakaabang na eh. Alam na nila mga kabukals kung saan bumabagsak yung mga pupo. Andito sila palagi sa ilalim. So nakaabang na sila mga kabukals. So yung pupo, yung dropping sa ating mga manok, sa tingin ko, ay wala nang chance mag-accumulate sa ating flooring. Kasi nga, nag-accumulate na sa kanilang mga tummy. Sa kanilang mga chance na nag-accumulate. Pero yun nga, meron tayong aquaponics at may lupa tayo dito sa ilalim para po makontrol ang ammonia. So yun nga, less ammonia, better survival para sa ating mga hito. And yung solid waste po na matitira na mapupunta sa ilalim, it will become part of the soil na kasi through decomposition. Siyempre ma-decompose po yun, then eventually ay magiging part na po ng lupa. Yan. Ammonia lang naman po pumapatay sa isda mga kabukals, hindi naman po yung mismong tae ng manok. Ammonia, hindi po yung mismong tae ng manok. Kinakain nga nila, di ba? Pinakain nga nila, hindi naman sila nalalason. Ammonia. Ammonia po talaga ang pumapatay sa isda. Kahit anong isda. So pagka nakontrol natin ang ammonia, wala na pong problema yung mga solid waste na yan. So, di ba? Ito po yung sinasabi ko na ito. Ito po kasi yung mga nakikita ko dito sa ating ginagawang sistema. Hindi po tayo eksperto. At pasintabi po doon sa may mga ibang technique na kung saan ang goal po nila is mapalinaw yung tubig, na kung saan napakarami nila inilalagay na filtration system. Pero sa akin po, para sa akin, hindi po sa filtration system mga kabukals gamitin natin yung science. Ano ba yung science behind this? Yun nga po, yung palagi ko sinasabi, nitrogen cycle mga kabukals. Nitrogen cycle na kung saan yung ammonia ginagawa pong nitrogen ng mga beneficial bacteria na kung tawagin ay nitrifying bacteria na nandiyan po sa bedding, sa sa flooring natin ng mga lupa. And meron pa din po doon sa ating biofilter. Yan, may biofilter din po tayo na kung saan may graba, may uling. Yan, may mga nitrifying bacteria po dyan na ginagawa nilang nitrogen yung ammonia na nagbi-build up dito sa tubig ng ating fish pond. And then inaakyat po ng ating motor, yung submersible pump natin, inaakyat po papunta sa ating aquaponics. And then yung ating mga halaman po, kinakain nila yung nitrogen na yon. So pagbalik po dito, wala na yung nitrogen or halos wala na yung nitrogen. Pagbalik dyan, wala nang ammonia. So pabalik-balik lang po ang sistema. So hindi po stagnant ang tubig, gumagalaw, and meron pong kumakain ng nitrogen. So itong sistema na to, again sasabihin ko po sa mga bago sa channel ko, hindi po ito mag-work, hindi po ito gagana kung meron pong isang kulang. So meron nga po tayong lupa na nagiging bahay po ng ating mga nitrifying bacteria. Meron tayong aquaponics na kumakain po ng nitrogen. So yan po lahat ay nagtutulungan po para po makontrol ang ammonia dito sa ating fish pond. Pero ito nga po, ay sayang, hindi ko na may bumagsak na bomba. Yan, ito nga po ay work in progress mga kabukals Hindi pa ito talaga pulidong pulido. Pero so far ay maganda po ang nagiging resulta. So yung mga sinasabi ko, base lang po sa na-experience ko sa ngayon mga kabukals.
So yun nga, sabi ko nga, nood lang po kayo and sabay-sabay po nating makikita ang journey natin dito sa ating project na aquaponics with chicken. Bakit ba pinupush ito mga kabokals? Kasi napakaganda pong sistema mga kabokals. Makapag-negosyo po tayo ng paitlugan na manok na hindi po natin problemahin yung amoy ng tae nila, irereklamo tayo ng kapitbahay natin, dadami ang langaw. Yung mga ganun po ang may iwasan natin sa ganitong sistema. Kaya po, ito po pinag-iigi ko kasi gusto ko pong ayun. Ayun, nakita nyo mga kabokals, bumagsak yung bomba pero pinagkaguluhan nila. Ganun po yung mga kabokals, nakita nyo naman. So yung bomba, yung droppings na manok natin ay wala ng chance na umabot sa flooring kasi dito pa lang, pagbagsak pa lang, pinag-aagawan na nila mga kabokals yung droppings ng ating mga manok. So di ba ang ganda ng sistema para sa akin ewan ko lang sa iba, syempre meron pong pipintas pa rin. Pero kung kayo po ay nasa urban area, meron kayong kapirasong lupa, let's say meron kayong 100 square meter na bakante sa likod bahay nyo pero nasa urban area kayo, diba? Will it be nice na maayos natin itong sistema na ito, tapos pwede kayong mag-negosyo ng paitlugan, isang maliit na paitlugan, layer business sa likod bahay nyo. Tapos meron kayong ganitong sistema, fish pan, aquaponics, para makontrol nyo yung amoy ng inyong mga manok, hindi kayo reklamo ng mga kapitbahay nyo. Kasi nga nasa urban area nga, di ba? Ito mga kabokals, sasabihin ko na talaga, ipupusta ko na ang lahat ng kayamanan ko. Wala naman akong kayamanan. Hindi mga kabokals, talaga walang amoy, promise. Yung amoy ng manok na poultry, wala po kayong maamoy mga kabokals. Kasi nga, nasa tubig eh. Once bumagsak, ayun ayun, nakita nyo mga kabokals, can you see that? So ayun nasa tubig kasi pagbagsak ng pupo nila, nasa tubig na, nadidissolve na ng tubig, and then meron nga po tayong sistema na kung saan nakokontrol natin yung ammonia. So wala pong amoy, hindi bumabaho mga kabokals, hindi po bumabaho. Sa iba, kung hindi kayo naniniwala, wala po tayong magagawa yan. Kanya-kanya naman po kasi yung pag-iisip yan. Pero ito nga, pinapakita ko sa inyo mga kabokal. So may chance po na mag-work. May chance po na makapag-negosyo po tayo ng isang layer business kahit nasa urban area po tayo. Yun po yung pinupush ko dito mga kabokal. Kasi galing po ako sa urban area. Galing ako sa urban area mga kabokal, subdivision. So, di ba, may kapiraso kang bakante o kahit sa rooftop, meron kang rooftop sa bahay mo. Wala namang hindi naman ginagamit, nakatenga lang. 'Di ba? Pwede ka magnegosyo. Pwede ka magnegosyo ng isang sistema ganito. Ayun. Pinag-aagawan. 'Di ba? Layer mga kabokals, napakagandang negosyo po ng paitlugan. Kasi unang-una, halos lahat po ng tao ay kumakain ng itlog. Lalo na kung ikaw nasa urban area, 'di ba? Nasa urban area ka. Meron kang paitlugan kunyari sa rooftop mo. Yung produce mo, ibenta mo lang sa mga kapitbahay mo, edi may pera ka na. Di ba? Mag-display ka sa harap ng bahay mo, sa gate mo, mga itlog. Imposibleng walang bibili mga kabokals kasi nga pagkain yan. So, di ba? Tapos, meron kang aquaponics na kung saan pwede kang magpatubo ng kulay. O kahit konkreto yung mo. Let's say naka-concrete yung iyong rooftop. Pwede ka magpatubo ng patola. Nasubukan na natin, patola. At kung ano-ano pa na pwedeng patubuin sa aquaponics. So, di ba? May kita ka na sa itlog, may panggulay ka pa. And then, ito naman mga kabokals, yung mga hito. Alam ko, kadiri, pero may sistema po yan. Para po yan makonsume natin, kailangan meron na po tayong separate tank na maliit lang. Kahit maliit lang, separate tank na malinis, na kung saan sila lang yung nakalagay. Walang manok, walang ibang nakalagay. Sila lang mga kabokals, i-cleanse natin sila bago natin sila i-consume. Yan ba naman ilagay mo sa malinis sa fish pan na kung saan i-cleanse mo sila ng let's say 1 buwan. Di ba? Pwede mo na silang kainin.
Yan. Saka ang hito mga kabokals, kayo, ang hito talaga, ano yan, binibigyan talaga yan ng mga chicken manure kahit yan po ay nasa fish pan. Meron po talaga gumagawa niya mga kabokals. Hindi nyo lang po alam. Pero meron talaga. Meron mga kabokals, kasama po kasi yung chicken manure sa ano, sa pag aquaculture mga kabokals. Ayan mga kabokals, hapon na at ito na, umulan na nga. Umulan na nga. At malakas na ulan mga kabokals. Malakas ang hangin. Yung problema, yung ating mga punlang pakwan nagtumbahan, ayan. Nagtumbahan yung ating mga punlang pakwan. Pero ang lakas ng pasok ng tubig. Ayan o. Ang lakas ng pasok ng tubig mga kabokal sa ating fish pan. Yung ating power spray na babasa, kailangan pala malagyan ko ng tabing dito. Kahit yung yung sunshade lang. Na pagka malakas ang hangin na inaabot pala rito. Yung ating power spray. At itong ating mga manok medyo nabasa yung harapan ng kulungan nila, pero banda ron sa likod, ilaw tayo, ayan. Yung banda ron sa likod, okay naman, kailan dito, ayan nabasa. Yung incubator, buti nasa taas, hindi naman siya masyado nabasa. Pero dito, ayan, inaabot sila, inaabot. Malakas ang hangin. Yun yung kinakatakot ko mga kabokals, yung matinding init. Tapos, biglang uulan ng, nakakiglat biglang uulan ng malakas sa hapon. Yan. So, magpapakain pa nga lang ako. Okay naman yung ating mga manok dito. Dito sa side na to, dry na dry. Ayan walang kabasa-basa. Andun ang trajectory ng ulan sa kabila. Pero minsan dito rin ang trajectory, pero madalas doon nanggagaling talaga. Paminsan-minsan lang dito nanggagaling yung trajectory ng ulan. Kaya siguro kailangan doon talaga maglagay ng tabing sa kabila. At least madadagdagan yung ating tubig sa fish pan. Yan namang ulan na yan mga kabokal, safe na yan. Ang delikado kasi yung galing ka talaga sa tag-araw na walang ulan, tapos biglang uulan. Yun po kasi yung tinatawag nilang acid rain daw. Acid rain, may natawag tayong acid rain Yun po yun. Pero yung ganito na pasok na tayo sa tag-ulan okay na yan, safe na yan. Yung ulan na yan, tubig ulan na yan. Ayan. Naglulutangan pa rin yung ating mga dito. So magpapakain naman na tayo mga kabokals. At mag-aalas 6 na naman. Ayan, pakain muna tayo. Yun ang ating mga future layers. Pero yung mga lalaki kung hindi mabibili, kakatayin natin yan. Hindi natin itutuloy yan mga lalaki. Puro babae lang kasi mga pamalit natin yan ng mga layers. So syempre yung ating mga hito, ayan nagkakagulo na naman yung ating mga hito mga kabokals. Ang dami diba? Napakarami, nagkakagulo na naman.
Kasi nga nagpakain tayo. Nagasimot ng mga nalalaglag. Yan, parang ano mamaya pa hihinto yung ulan. So ito nga, ang plano nga natin dito mga kabokals, yan, puro layers po yan yan ang plano natin. So ito nga, nag-bibreed na tayo paunti-unti ng ating mga pamalit. Layers yan, lahat yan mga kabokals. Layers. Ito mga breeders natin yan na nakapahinga. Ito yung ating mga thunders. Yan, hindi ka pa naibibigay yung pagkain nila. Nandun yung pagkain nila, naka-ready na. Pero ano, okay naman sila, hindi naman nababasa. Yan, ito po yung ating mga thunders, yung mga naunang layers natin, di ba? So nandito lang po muna sila, hindi pa nga natin sila inilalagay sa battery cage. Yan. Kasi tinitingnan ko pa kung kakayanin ba talaga. Pero sa tingin ko naman kakayanin mga kabokals, kasi maganda po ang response nung sistema sa mga ginagawa nating resolution, katulad ng paglalagay natin ng lupa ay maganda po ang response. So yun, at naglobat na yung ating cellphone pala. Pero ayan nagkakarga na tayo ng tubig. Malayo pa dun sa ayun yung ating drain yung butas na yon. Malayo pa yung tubig malayo pa sa drain. Ayan. So ito mga kabokals ayan nga, ang plano natin is layer business. Yan po ang ating main reason kaya naglagay tayo ng ganitong sistema. And diba, imagine niyo kung nasa urban area kayo, meron kayong paiklugan, may negosyo kayong paiklugan, meron kayong aquaponic system, may fish pan, yung amoy ng manok nyo, yung langaw, talagang masusolusyonan mga kabokals. So hindi kayo irereklamo ng inyong mga kapitbahay. Garantisado po yan mga kabokals, kasi nakikita ko dito sa aking sistema na wala talagang amoy ng manok dito. Ito kasi ganyang karami kung wala tayong ganitong fish pan, mangangamoy na yan. Dito pa lang makikita na natin yan. Ang hindi pa lang po natin nakikita talaga is kung naikarga na natin lahat. Kung kakayanin ba ng ganitong kaliit na fish pan, kung kakayanin niya na i-handle yung amount ng droppings na ibabagsak kung puno po lahat yung mga battery cage natin. So abangan nyo mga kabokals. Yan. Nako, talagang nagdapaan yung ating mga pakwan. Makarecover sana. Kailangan pala to i-hardening muna natin bago natin ilagay sa aquaponics, kasi doon exposed sila sa ulan doon pag umulan. Hardening ibig sabihin yung tumigas muna yung tangkay nila ba. Kailangan mapaarawan mga kabokal. Kailangan siguro mailipat ko ito dito sa may dito siguro na arawan. Ayan. Ito naman po yung ating mga sisiw. Dami dami na sa ilalim din dito mga kabukal. So nakita nyo po kung gaano karami pa yung ating mga hito. Kasi meron tayo doon di ba? Sa may battery cage. And then ang dami rin dito Ayan dami So, marami pa rin tayong hito talaga mga kabukal Yan. So ito po yung mga sisiw natin. Kailangan kong matabingan talaga. Yan, ating mga sisiw. Mga pamalit. Mga pamalit layers natin yan mga kabokals. So ang goal ko nga maximum kasi ito mga kabokals pag napuno natin itong battery cage. 100 yan, 120 mga kabokals. Kasama yung may laman na yon. Saka itong itong mga wala pa na yan. Yan, 120 heads yan ang kayang ilagay dyan. Sa 120 na yun mga kabokals, makakapag benta na tayo ng maganda-ganda mga table eggs noon. Marami na tayo. Kasi yung dating ginagamit ko, lang yun, 70 lang, 70 plus. Pero nakapagbebenta na ako
may mga sinasusuplayan na ako na mga kumukuha sa atin na mga tray na table legs. So 'di ba, may araw ang maganda kasi sa layer, may araw-araw kang income mga kabokals sa paitlugin. At saka madaling kwentahin kung nalulugi ka o hindi. Everyday makikita mo, ibabangga mo lang yung kung ilang kilo yung pinapatuka mo sa kung ilang tray yung na-harvest mo sa isang araw. Doon pa lang malalaman mo na kung nalulugi ka o hindi. So napakadali pong kwentahin yung kita sa layer business. Kaya yan nga po ang pinupurso ko. And ito nga sistema na ito ginawa ko kasi nga yung aking partner nga may sakit, may condition po na kung saan madali siyang ma-infection ba. So wala pong pinagkaiba ito sa kung gagawa ka ng ganito sa urban area. Gusto mo magnegosyo, 'di ba? Nasa urban area ka, marami nakatira, pero meron kang maliit na spasyo sa likod mo. Itong kabuuan nitong fish pan natin mga kabokals, ano lang ito? Ito kung di ako kakamali, 24 feet ang haba. 24 feet ang haba. Tapos 9 or 10 feet yung lapad niya. Itong fish pan natin. Yan. O di ba? O imagine niyo kung gaano lang siya kaliit talaga ang space. Kung may ganito ka, tapos ang aquaponics mo nasa taas. Nasa taas sa aquaponics mo, magpa-slab ka diyan. Kung wala kang pambili ng malaking lote, di ba? Pero meron ka namang existing space sa lugar mo, sa bahay mo, sa likod bahay mo. Ayun, kaya lang ang problema mo is urban area nga, marami nakatira, marami kang kapitbahay. Pero sa ganitong paraan nga mga kabokals, masusolusyonan mo yung amoy. Kasi amoy lang naman amoy lang naman ang magiging problema. Pagka yung manukan mo ng amoy na perwisyo mga kapitbahay mo, doon ka lang naman irereklamo niyan Ang manok naman po, hindi naman po ganun kaingay yan. Ang pinaka problema lang talaga sa manukan mga kabukals, yung amoy at saka yung langaw. So pareho po yung masusolusyonan sa ganitong pamamaraan. Kaya nga po ito po yung pinupurso natin. Ito po yung gusto natin gawin. Hindi lamang po para sa akin, para din po sa mga nanonood na nasa urban area, wala pong malaking lote at wala rin pong pambili ng malaking lote, pero gusto pong maghanap buhay, gusto pong poultry business na maliit lang mga kabokals. Yun nga, ito 120 heads ang kayang ilaman nitong aking sistema na ito. Sa 120 heads mga kabokals ba, makukuha mo na yung mga pang-ulam-ulam ng pamilya, 'di ba? Yung everyday expenses makukuha mo na doon sa 120 heads na paitluging manok. Malaking bagay na yun mga kabokals. Mailibre mo lang yung 3 beses na kain ng isang pamilya sa isang araw, malaking bagay na po yun, malaking katipira na po yun. Kung yung 3 beses isang araw na pagkain nyo, or yung cost nyo sa yung araw-araw na gastusin nyo sa pagkain 3 beses ang araw, kung yun po maitatawid nyo, malaking bagay na po. So ayan mga kabokals, talagang sumusuko na yung aking cellphone. Chinarge ko sandali kaya lang hindi sapat. Ayun mga kabokals, pag-usapan natin sa susunod yung mga bagay-bagay tungkol sa mga buhay-buhay. Hindi, ayun po. Ayan so unti-unti po gumaganda po yung ating sistema. At hindi po natin titigilan hanggat hindi po talaga natin nagagawa ng isang working system. Hindi man perfect, hindi man 100% perfect, at least working system na kung saan mapapakinabangan natin. So yun mga kabokals, hanggang dito na lang. At sana yung ating mga pakwan ay makarecover. Yan po ay malaki po ang role na gagampanan niya dito sa ating aquaponics. Kailangan natin niya mga kabokals, yung mga pakwan na yan sa ating aquaponics system. Ayan, maraming salamat. Amazing na buhay.